In this video, pag-usapan natin ang pinakamainit na news ngayon sa market ay ang tungkol sa tariffs pa din, trade wars at kung paano nito niyanig ang ekonomiya sa Amerika pati na rin ang stock at crypto markets. Sa araw na tinawag ni President Donald Trump bilang Liberation Day, binagsakan niya ang buong mundo ng massive na taripa kaya tumutulo ang pawis ng mga trader, nagulantang ang stocks at nag-iisip ang lahat kung ano ang magiging susunod na epekto sa inflation, interest rates at global production. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Noong April 4 na tinawag ni Trump na Liberation Day, naganap ang announcement ng pagtataas ng tariffs laban sa halos lahat ng trading partners ng US tulad ng China, Vietnam, Europe, Australia, etc. Matapos ang ilang oras, parang binagsakan ng bomba ang Wall Street. Biglang sumadsad ang stocks, bumagsak ang Nasdaq, sumubsob ang mga small caps at ang estimate ay nasa $3.5 trillion na value ang nabura sa US stock market sa loob lang ng 2 araw. At ang dahilan syempre ang ipinataw ni Trump ang tinatawag niyang reciprocal tariffs na sinasabi raw na tutumbasan lang daw niya ang tariffs na ipinapataw ng ibang bansa sa US. Pero ang totoo, iba ang numero. May mga malalaking figures tulad ng 34% sa China, 46% sa Vietnam at 20% naman sa Europe. Sobrang laki kumpara sa dati. Tapos ang simpleng explanation, gusto ni Trump na ibalik ang production sa US, protektahan ang domestic market at magkaroon ng dominance pagdating sa manufacturing. Ito nga raw ang parating naririnig ng supporters niya, we're gonna bring jobs back to America. Pero ang kapalit, sinasabi naman ng mga critics na tataas ang price ng imported goods, magdedemand din ng ibang bansa ng mas mataas na taripa laban sa US at posibleng humantong ito sa mas malaking recession at global slowdown. Meanwhile, meron pang twist. Dahil nga tataas ang inflation o babagal ang ekonomiya, baka mapilitan ng Federal Reserve na mag-cut ng interest rates at kung mangyari yon, posibleng sumigla ulit ang market at mas lalong madaling makapanghiram ang gobyerno ng US para i-refinance ang mga utang nito. It's a 4-digits move, hindi ba? I-analyze natin ng mabuti itong issue ng tariffs at kung anong sinabi ng iba't ibang personalidad. Una, may nagsasabi na ang taripa ay sobrang taas kumpara sa totoong reciprocal. Halimbawa, sinasabi ni Trump na 34% raw ang taripa ng China laban sa US goods. Kaya 34% din tayo pabalik. Pero ang totoo, mas mababa naman talaga yung taripa ng China noon. Siguro nasa 6 to 10%. Ang Australia nga, 0 raw ang tariffs nila sa US products. Pero biglang 10% ang taripa ni Trump sa kanila. Kaya maraming tao ang nagtatanong, bakit ganito kataas? Ba't ganyan ang formula? May nag-calculate pa nga na parang ang kinuhang basehan ay yung trade deficit hinati sa exports tapos kalahati pa nun at lumalabas yung 34% or 46% at iba't ibang rates. Kaya maraming ekonomista ang nagsabi, hindi yan eksaktong reciprocal tariffs. Maliban pa riyan, hindi rin isinama sa compute ang services, example, tourism, financial, tech services, kung saan may surplus ang US. Di dapat kung ikakalculate mo ang tariff difference, isasama mo lahat hindi lang goods. Kaya naging magulo. Understandably, marami ang nagre-react at nagsasabing kalokohan to o hindi to magtatagal. Ngayon, si President Trump, matagal niya nang sinasabi to. Kahit noon pang 1980s, madalas niyang sinasabi na nalulugi ang US sa malalaking trading partners. May ilang Democrats at Republicans na matagal na ring nagsasabing tinutulungan ng China ang mga company nila, ninanakaw pa ang IP ng US kaya kailangan daw ng ganito. Halimbawa, may mga speech sa Congress na nagsasabing tama lang na maningil tayo ng mas mataas kasi nilalampaso raw tayo ng ilang bansa. May iba namang binanggit si Bernie Sanders noon, nagalit din sa labis na offshoring. At si Obama mismo, minsan binanggit na dapat fair. So hindi lang si Trump ang nagsasabi niyan. But the difference is, grabe ang ginawa niya, all in with double-digit tariffs at sama-sama lahat ng trading partners. Halos war-like scenario. Now, parang ang nangyayari, nagpapanik ang market, bumabagsak ang stocks, natatakot ang importers at maaaring tumaas ang price ng mga bilihin. Sabi pa nga ni Howard Lutnick, kapag nagpataw tayo ng tariffs, tapos gumanti sila, mas lumalala lang. So short term, negative. Pero posibleng long term may gustong ipatupad si Trump. Ayon sa isang teorya,
Baka gusto talaga ni Trump at ng advisors niya na bumagal ng economy ng kaunti para mapilitan ng Federal Reserve na mag-cut ng interest rate. Kapag nangyari yon, mas magiging mura ang humiram at pwedeng i-refinance ng US ang malaki niyang utang. Tandaan, halos $1 trillion a year ang interest payment ng US. Kung hindi bababa ang rate, sobrang sakit niyan para sa gobyerno nila. At si Trump, galing sa real estate background, alam niya ang halaga ng mababang interest para makapag-restructure at makapanghiram ng mas malaki. Kaya teorya ng iba, ginugulo nila ang global economy para maging justification na kailangan ng Fed magbaba ng rates. Malaking advantage din kung gusto ng US na bawasan ng dependence sa ibang bansa at mag-boost ng domestic manufacturing. Sabi nga ni Ray Dalio, isang sikat na hedge fund manager, tariffs are special taxes. They raise revenue, cause some inflationary effect sa importer, deflationary effect sa exporter, protect domestic industries at posibleng mag-trigger ng stagflation worldwide. Pero kung magtatagal ito at pumasok ang second order consequences like monetary easing, pwedeng lumakas ulit ang market. Sa gitna nito, biglang nagsalita si Federal Reserve Chair Jerome Powell na sinasabing pwedeng magdulot ang tariff policies ng mas mataas na inflation at mas mabagal na growth. Tapos si President Trump naman, binanatan si Powell sa Truth Social. Sinasabi niyang cut interest rates at always late daw itong si Powell. Kung titingnan natin yung data, tumaas ng bahagya ang unemployment 4.1% to 4.2%. Pero matibay pa rin daw ang non-farm payrolls at tumaas pa rin ang CPI ng 2.8% year over year. So mixed signals ito. Pero mukhang pumapabor sa senaryo ni Trump kung gusto nilang ipakita na kailangan ng monetary easing. Meanwhile, halo-halo rin ang reaksyon. Bumagsak ang stock market ng malaki, $3.5 trillion wipe out. Pero crypto, lalo na si Bitcoin, medyo pumalo ng konti. Sabi pa ng iba, nagde-decouple na nga si BTC sa stocks, bagamat pumugot din si BTC nung unang ma-announce ang tariff pero naka-recover agad above 83,000. Tinitingnan ng ilang analyst na posibleng maging hedge si Bitcoin kung lalo pang lumala ang trade war scenario. Tapos historically noong 2018, US-China trade war, hindi naman sumipa ng husto si BTC pero may notable volatility at short-term pump ng matindi yung war around mid-2018. So let's see kung ganyan din ang mangyayari ngayon. At kung titingnan natin yung chart, ikumpara natin yung S&P 500 kay Bitcoin. Normally kasi mataas ang correlation nito. Kapag bumagsak si S&P 500, mas malalim ang lagapak ni Bitcoin at ng crypto market. Pero iba ngayon, habang tumitindi ang tensyon ng trade war, mga tariff announcement na nagpapabagsak ng husto sa stock market, wala tayong makitang bounce dito. Pero si Bitcoin, hindi pa siya nagke-create ng lower low despite of extreme fear. Dalawang magkasunod na araw na green candle kung ikukumpara natin sa S&P 500 na dalawang mahabang red candle. So possible nga yung sinasabi ng iba na merong decoupling na nagaganap between equities and crypto, especially BTC. Kasi hati nga ang pananaw ng mga tao kapag nga tumagal ang gulo sa tariff, maaaring ituring ng iba na si Bitcoin as a safe haven. Kasi walang taripa si Bitcoin, it only applicable sa fiat currency. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.